Hey, good day everyone. Ako po si Sky Repo. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. At medyo ginaganahan tayong mag-couch content. Actually, wala ako sa couch. Okay, nasa director's chair ako. Now, I got this question from two of our viewers sa YouTube. Hindi ko alam kung nagkataon na on the same day, I got the same question twice. Okay. May nagtanong sa akin na ano daw yung mga dream bikes ko. Siguro napansin nila na isa lang yung motor ko tapos parang masyado kong harsh mag-review ng ibang motor. So naisip nila, tanongin kaya natin to kung ano mga dream bikes nito. So, okay, in this video, tingnan natin in 5 minutes, share ko sa inyo kung ano yung mga dream bikes ko. I made a list, nandito yan. Tingnan ko. Now, dream bikes. Ito yung tipong hanggang dream na lang talaga kasi imposibleng magkatotoo. Pero malay natin, di ba? Hindi natin alam. Yung GP22 ni Jack Miller. It's the bike na ginamit niya nung previous season ng MotoGP na nasa Ducati pa siya. Yung factory team ng Ducati, so yung gamit niya yung factory bike is the GP22. I think the GP22 is the bike na ginagamit naman ngayon ni Jorge Martin. Now si Jack Miller, idol ko yon sa MotoGP dahil napakaganda ng kanyang personality. And then si Jorge Martin naman is idol ko rin sa MotoGP kasi very promising yung kanyang skills. Alam mong talagang meron siyang ibubuga. Kung mabibigyan lang siya talaga ng the best support. And yun, I mean, anyway, alam ko ang gamit niyang bike ngayon is the GP22. Another one is yung winter test bike na ginagamit ni Jonathan Rea. Now, Jonathan Rea sa World Superbikes naman, he is the 6-time world champion. Meron silang ginagamit palagi tuwing winter testing. Yung kanyang Kawasaki ZX-10R ay yung black on black, tapos merong snowflakes livery. Yun yung ayoko nung race bike niya, yung green and black. Mas gusto ko yung kanyang winter test bike. Kung magsalita ako, parang pwede kong bilhin, no? Okay, and then lumabas tayo sa mga race bikes. Punta tayo sa medyo makatotohanan ng konti kung sa mga production motorcycles. Ang all-time dream bike ko talaga, although medyo controversial to para sa sarili ko, is the Panigale V2. V2. Hindi yung V4. I don't like the V4. I like the V2. Yung Panigale V2 ng Ducati. Saka natin pagkwentuhan ng Ducati kasi marami akong masasabi tungkol sa Ducati. But anyway, yung sa mga production motorcycles, yung Panigale V2 talaga ang isa sa mga palagi kong napapanaginipan na motor. Okay, let's go to other brands. Ito, mga imposible pa rin na mabili ko mga to kasi mahal pa rin sila. But anyway, let's go to other brands. I-rundown lang natin. Honda. I hate Honda big bikes. Honestly, nagpapakatotoo lang ako dito. Hindi ako fan ng mga big bikes ng Honda. Kung meron man siguro na interesado ako, wala siya dito eh. Yung Hornet 750. Or siguro pwede na nating pagtiyagaan yung Transalp. Pero doon ako mas interesado sa Hornet 750. Yung bagong Hornet ha. Pero in general, yung mga big bikes ng Honda like the Fireblade, I don't really care about Honda big bikes. So I'm sorry Honda fans. Now let's go to Yamaha. Sa Yamaha, isa lang yung motor na sa mga nakita kong mga motor dito na alam ko na pwede kong asam-asamin, it's the R7. It's the R7. Gumawa na ako ng video tungkol sa R7, kino-compare ko siya sa Kawasaki 636. Okay? Now, punta naman tayo sa Kawasaki. So again, it's the 636. Hindi yung kasi merong ZX6R na hindi siya 636cc. Yung 599cc pa rin.
So, merong generation ng 6R na 636 talaga. So, very specific ang gusto ko yung 636. Yun ay kung gagamitin ko siya for track riding. At yun ay kung limited lang yung resources ko. 636 tayo. Pero kung umaawas-awas ang pera ko, at halimbawang ako ay anak ng isang politikong kurakot, ba't ko nasabi yun? Ngayon, kung marami akong sandamakmak na pera, then hindi na lang yung 636, doon na lang ako sa 10R. Okay, yung kahit anong variant ng 10R. Ay, hindi pala, may dalawa pala, isang 10R tsaka isang 10RR, 10RR. Siguro doon tayo sa 10R na lang. Huwag na yung 10RR kasi yung 10RR medyo maselan yung maganda yung kanya mga engine internals, pero medyo maselan kasi performance parts na eh. So anyway, so mas parang sulit yung 10R. Let's go to Suzuki. My all-time favorite, isa sa mga nagustuhan ko since Generation 1 is the Hayabusa. No questions asked. So ngayon, ang meron is yung third generation. Tama ba? Yeah, the third generation Hayabusa. Yan yung motor na, yan yung big bike na pwede kong bilhin tapos I'll just forget about everything. That's it. Pag nakasakay na ako sa Hayabusa, I'll just forget about all the other bikes and I'll just ride that bike. Hindi ko nga siya i-modify eh, kung anong meron siya, kung anong itsura niya, kung anong kaya niyang ibigay. I mean, it's an overkill bike. 1300cc, 187, 89, 189 or 190 horsepower. I mean, saan mo naman gagamitin yun for daily riding, di ba? Kung Ayala lang naman ako tsaka BGC, di ba? Parang that's overkill. But again, if I have the Hayabusa, I'll just forget about everything else. Sa Suzuki pa rin, idol na idol ko yung 750 nila. Yung Gixxer at saka yung Gixxer. So it's either the GSX-R or the GSX-S 750. Hindi ako fan ng liter bikes o yung 1000cc bikes. Pero sa Suzuki, meron akong gusto doon na liter bike, 1000cc, yun yung 1000 GT. The Suzuki GSX-S 1000 GT. Now, punta tayo sa KTM. KTM, dalawa lang yung motor na inaasam-asam ko. It's the 790. Tapos kung may pera pa ako, it's the 890. Yun nga lang, medyo may controversy yung 890 kasi parang meron siyang mga features na available sa'yo pag binili mo. Tapos pagdating ng 1,500 kilometers, magta-turn off yung features na yun. Tapos kailangan mong bumalik sa KTM para bayaran, para ibalik yung parang kalokohan naman yun. But anyway, that's why gusto ko pa rin yung 790 kasi sa 790 pag binili mo yung motor, nandun na lahat. Yun na yung kung ano yung meron yung motor na yun, nandun na siya, hindi siya mamamatay, hindi na siya kailangang i-upgrade or what. And the 790 Duke is a very capable motorcycle. Na test ride ko yan. Meron akong video niyan. Test ride ng 790 tsaka test ride ng 890. And may isa pa sa KTM, it's the RC390. Kasi nung napapaisip ako, nasabi ko mas magandang mag-develop ng skills using a small displacement, expressway legal na sports bike. Ang pumasok talaga sa isip ko na is RC390. Yun nga lang, yun yung mga panahon na pero medyo, di ba, medyo very shaky, very sketchy yung reliability issues ng KTM. Pero sa ngayon, yung mga bagong lumalabas na KTM, nawala na yung mga reliability issues na iron out na nila lahat yun. So, I think buying the RC390 right now, yung mga bagong lalabas, it's a good deal. Again, it's a good starter bike kung gusto mong mag-develop ng track riding skills. And it's expressway legal. Okay, punta ulit tayo sa mga yayamanin na mga hindi ko mabibili. Sa BMV, it's the SK and the MK. SK, MK. It's the S1000, M1000 platform. Regardless kung yan ay single R or double R. So, S1000R, S1000RR, M1000R, M1000RR. Siguro, yan yung pwedeng tumapat sa Panigale V2. Yung nga lang talaga yung Panigale V2 is a very sexy motorcycle. Yung Panigale V2 kasi parang super model na
na maganda ang katawan, tapos palaging naka two-piece kahit nasa bahay lang kayo. Yung BMV kasi supermodel din siya, pero nakapang parang one of the boys ang getup. hindi ko makuhanan ng description ng BMV. But the S1000R and the S1000RR, sa BMV, ito yung mga tipong pwede kong bilhin ng tandem yung motor. Pwede akong bumili ng S1000R for street riding, tapos meron akong M1000RR for track riding. Or pwede namang S1000R for street, then S1000RR for track riding. Tapos M1000R for tambikes, street riding, 'di ba? Forma bike. Tapos biglang M1000RR naman, pang Clark tsaka pang BRC. Mga tipong ganun. Yung tipong kung bibili ako ng dalawang motor, siguro it's a combination of the S and the M. Ayun. I would like to specially mention ang Aprilia dahil nung huli kong punta sa Makina Moto Makina Moto Show, naupuan ko yung Tuono 660. Now, okay, I will admit na mas masarap yung pakiramdam dun sa Tuono V4 factory. But then again, di ba, ayaw ko nga ng V4, ayaw ko ng 1000cc. So sabi ko, bababa ako ng kaunti, Tuono 660. It's a capable bike. It is still overkill for public roads. So I will settle for the Tuono 660 bilang dream bike sa Aprilia. And then nagustuhan ko yung pakiramdam sa Touareg. Yun nga lang, I'm not an ADV guy. Naniniwala kasi ako na kung bibili ako ng adventure bike, dapat 75% ng ride ko, every time I ride, 75% dapat nun is nasa off-road. Kung bibili ako ng adventure bike, tapos 50% of the ride is lagi lang akong nasa Starbucks, nasa highway, nakatambay lang kung saan, that's doing a bike a disservice. Kumbaga parang, it's an adventure bike. It needs to be out in the wild 75% of the time. But anyway, meron na akong ginawang video tungkol sa adventure bikes na lumang uploads na yun. Last but not the least, naka 13 minutes pala tayo. Last but not the least, Royal Enfield. Royal Enfield is a good brand. Simula nung nag-revamp sila ng kanilang technology and production line, yung kanilang economy of scale ay gumanda na sa India. So I still admire and I still dream of owning and riding the Continental GT, the Royal Enfield 650 Continental GT. But surprisingly, nung nagpunta ako sa Royal Enfield sa Tomas Morato, sa Quezon City, nagustuhan ko kung anong pakiramdam na nakaupo sa Hunter 350. So, kung ang dream bike ko ay hindi naman kinakailangang maging expressway legal, then the Royal Enfield Hunter 350 is a good bike. And I mean, ito yung tipong pwede mong ipasyal kahit saan. Kasi hindi ka naman wawaswas, hindi ka naman magda-drag racing. So, chill bike, tito bike, parang but it's targeted for the young generations anyway. So what I mean is, ito yung talagang pang chill rider, yung Hunter 350, which reminds me, kailangan kong pumunta ng Royal Enfield para ma-test ride yung Hunter 350 kasi nung in-offer nila ng test ride sa akin, dinadiarrhea ako nun kaya hindi ko na test ride. But anyway, those are the motorcycles na nasa mga paniginip ko paminsan-minsan. Yun yung aking mga dream bikes. And doon sa nagtanong, maraming salamat sa tanong mo. Hopefully, may na-share akong kapakipakinabang sa'yo. Yan, at least nakilala mo po ano yung mga dream bikes ko. Actually, marami pa tayong pwedeng pag-usapan sa mga dream bikes. Pero susunod na lang, I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride.